Halika't sabay natin panoorin ang isang Chinese action comedy film mula noong 2006 na pinamagatang Rob B. Hood, Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, makikita natin ang isang hectic na eksena sa isang prestihiyosong ospital. Maraming bagay ang nangyayari ng sabay-sabay habang ang dalawang profesional na magnanakaw na sina Thongs at Octopus ay palihim na nagnakaw ng mamahaling gamot mula sa inventaryo. Samantala, ini-enjoy ng mayayamang pamilya ang masayang okasyon ng batang misis na nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Ihahatid na sana ang sanggol sa braso ng ina, ngunit ito ay inagaw ng kanyang dating kasintahan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Dahil naniniwala ang lalaki na dapat siya ang ama ng sanggol at nakahanda siya maging sarili man niya ang kapalit upang makuha lamang ang sanggol. Hinahabol ng mga security ng ospital ang dating kasintahan ng babae, habang ang ibang security naman ay sinusubukang mahuli ang mga magnanakaw. Habang naghahabulan, nagsalubong ang dalawang partido. Sinusubukang tumakas mula sa mga security, at ang dating kasintahan ay naitulak ng isa sa mga security, habang siya ay naguguluhan, kaya ito ay nahulog sa escalator at direktang tumama sa lupa mula sa mataas na palapag, na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Sa kabutihang palad, nakuha ni Thongs ang sanggol sa huling segundo at kahit papaano ay nakaligtas ang sanggol. Habang ang mga gwardya ay ginulo ng kaguluhan, sinamantala ng mga magnanakaw ang pagkakataong ito upang makatakas. Ang kanilang maliit na pangkat ng mga magnanakaw ay binubuo ng 3 miyembro. Ang una ay kilala bilang landlord. Siya ang mastermind, siya ang nasa likod ng grupo at mas pinipili niyang takpan ang logistic ng mga pagnanakaw kaysa sa hands-on na aksyon. Mula nang magkaroon ng sakit sa pag-iisip ang kanyang asawa dahil sa pagkamatay ng kanilang anak, iniipon na niya ang kanyang kinikita sa isang safe na walang ginagastos. Gayunpaman, kamakailan lamang nawala ang lahat ng kanyang ipon sa isang pagnanakaw sa bahay. Ang pangalawang miyembro ay si Octopus. Mahilig siyang magpakitang gilas sa kanyang kayamanan at ibinubuhos ang lahat ng kanyang pera sa mga babae sa kabila ng pagkakaroon ng asawa. Nanghihinayang siya sa pag-aasawa ng bata at napakawalang pakialam sa kanyang araw-araw na pakikibaka. Kahit na isiniwalat ng asawa niya na buntis siya sa kanya, ngunit mukhang wala talagang pakialam si Octopus. Malinaw pa niyang iminungkahi na ipalaglag niya ito, at bumalik muli sa bago niyang kadate. Ang ikatlo at huling miyembro ay si Thongs, isang lumpo na adik sa pagsusugal na ginugugol ang kanyang mga ninakaw sa mga kasino at iba pang sugal. Matapos mawala ang lahat ng kanyang pera, hindi pa rin siya humihinto at umabot pa sa puntong ng utang siya ng malaking halaga sa mga loan shark. Hindi sinasang-ayunan ng kanyang ama ang kanyang pamumuhay na nagdudulot lagi sa pagtatalo ng pamilya nila. Sa paggastos ni Thongs at Octopus ng lahat ng kanilang pera at pagkawala ng ipon ni landlord, lalong naging desperado ang tatlong lalaki. Sa oras na ito, ang isang trabaho na pagnanakaw na may mataas na bayad ay naiisip nila ngunit si landlord ay nag-aalangan na tanggapin ito dahil sa posibleng panganib sa kanila. Gayunpaman ang dalawang lalaki ay tuwang-tuwa at nagmamadaling gawin ang trabaho nang hindi man lang inaalam kung ano ang pwedeng mangyari. At nag-umpisa na sila, pumasok sila sa isang malaking mansyon sa pamamagitan ng dalubhasang pag-bypass sa mga sistema ng security. Ang mansyon ay pag-aari ng walang iba kundi ang pamilyang Lee, na magulang ng sanggol na kanilang iniligtas sa huling pagnanakaw. Hindi nagtagal, nakita ng mga lalaki ang kanilang sarili na nakatayo sa loob ng nursery room. Dahan-daang nababatid ni Thongs na narito sila hindi para magnakaw kundi para mangkidnap ng isang sanggol. Ang kahilingan ay ginawa ng isang triad boss na naniniwala na ang sanggol ay kanyang apo. Si Thongs ay nagdadalawang isip sa ideya, dahil siya ay naniniwala na ito ay isang linya na hindi nila dapat gawin. Ngunit sa ngayon, ang tatlo ay lubhang nangangailangan ng mabilis na pera kaya hindi nila maaaring pabayaan ang pagkakataong ito. Nag-aatubili si Thongs na ipagpatuloy ang pagkidnap pero matagumpay nilang kinuha ang bata. Gusto nilang ibigay ang sanggol at matapos na ang trabaho sa lalong madaling panahon, ngunit mukhang hindi pabor sa kanila ang swerte. Dahil habang bumibiyahe pabalik, nakaharap nila ang mga pulis dahil may checkpoint sa dadaanan nila. Kaya habang sinusubukan nilang tumakas, ang kanilang sasakyan ay bumagsak pababa habang hinahabol sila ng mga pulis. Si landlord ay naipit sa parte ng sasakyan, kaya hinimok niya ang kanyang mga kasamahan na kunin ang sanggol at tumakbo paalis. Dahil hindi sila malubhang nasugatan, nakatakas ang dalawa, habang naaresto naman si landlord. Nagsimula ang kakaibang paglalakbay ng mga magnanakaw dahil sa pagsisikap na alagaan ang sanggol na kanilang kinuha. Gaya ng inaasahan, walang ideya sina Thong at Octopus kung paano mag-alaga ng isang bata, kaya kahit anong gawin nila at umabot ng ilang oras para lang patahanan ng bata. Ngunit hindi nila mapapatigil ang sanggol sa pag-iyak, kaya nagresulta ito sa isang impromptu na sesyon ng pagkanta kung saan ang mga lalaki ay gumaganap ng mga nakakatawang sayaw habang kumakanta. Sa kabutihang palad, gumagana ito at nakahinga sila ng maluwag. Ngunit hindi lang yun, kailangan na nilang pakainin ang bata,
at palitan ang kanyang maruruming lampin at alamin kung paano siya maaaliw. Sila ay problemado na naghahanda ng isang bote ng gatas at pinapakain ng bata habang natataranta sila. Ang pinakamapanganib na gawain ay nagpapatunay na ang pagpapalit ng lampin. Nahihirapan silang harapin ang amoy ng lampin, habang ang sanggol ay masayang tumatawa sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng ilang nakaka-stress na araw, napadpad sila sa isang parenting class na pinangangasiwaan ng isang nurse, na malaki ang naitutulong sa kanila sa tamang pag-aalaga ng sanggol. Ginagawa niya ang kanyang makakaya upang turuan sila, habang inaalalayan sila kapag kinakailangan. Dahan-dahan nilang natututunan ng mga bagay tulad ng kung paano panatilihin ang tamang temperatura ng inumin ng sanggol at kung paano ang tamang paraan upang makatulog siya agad. Lumipas ang ilang linggo bago nila napagtanto na talagang nasisiyahan sila sa pag-aalaga sa sanggol, at dahil sa presensya ng nurse, gusto nilang maging mas mabuting tao. Isinama ni Thongs ang sanggol para sa kanyang karaniwang libangan ng pagsusugal, napansin niya na nagsimulang makonsensya ang kanyang puso tungkol sa pagsusugal. Nagtaka siya sa kanyang sarili, at sumumpa siya na hindi na muling pupunta sa loob ng sag-alan. Katulad nito, nagsimula na ring magsisi si Octopus sa kanyang malupit na pakikitungo sa kanyang asawa. Sa tuwing titingnan niya ang sanggol, naaalala niya kung ano ang lagay ng buntis niyang asawa at iniisip ang pagiging ama. Sa kabilang banda, ang triad na boss ay labis na nagalit, kaya't ikinulong niya ang isang lalaki sa loob ng isang malaki at malamig na silid at hinayaan siya magyelo. Nagagalit siya dahil hindi niya mahanap kung nasaan ang kanyang apo. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa pang tauhan niya na dalhin ang sanggol sa kanya pati na ang mga magnanakaw. Ang mga gangster ay agad na sumunod sa utos, natatakot sila na ma-freeze hanggang mamatay. Di nagtagal, nakita nilang pumapasok si Thongs sa isang klase ng pagiging magulang kasama si Octopus. Mabilis na nag-isip ang mga lalaki at ibinigay ang sanggol sa nurse, at sila ay lumabas para harapin ang mga gangster. Sa kabilang banda, ang nurse ay nagmadaling pumunta sa bahay nila Thong para sa kaligtasan ng sanggol. At kalaban ng dalawa ang ilang gangster, buti na lang sina Thongs at Octopus ay may karanasang makipaglaban. Kaya nagtulungan sila at nagawa nilang iwasan ang mga gangster at nagmamadaling umuwi. Sa apartment, pumasok ang nurse sa loob at nakasalubong niya ang mga loan shark na nandoon para maningil ng utang sa kanila ni Thongs. Pumasok sila at nagpasya na hintayin siyang dumating. Kasabay nito, kumakatok din ang asawa ni Octopus. Hindi alam kung ano ang gagawin, pinapasok siya ng nurse. Nagsisimula ito ng isang malaking hindi pagkakaunawaan dahil napagkakamalan niya ang nurse ay ka-live-in ni Octopus at ang sanggol ay ang kanilang anak. Samantala, sa mga lansangan sa ibaba ng apartment, si Thongs ay hinarang ng isang pulis na sangkot sa paglutas sa kasong kidnapping. Nagpakahirap si Thongs sa pagtatangkang pigilan ng pulis na sundan siya pauwi, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa bahay, nasaksihan niya ang nakagigimbal na tanawin ng mga kolektor at gangster pati na ang asawa ni Octopus na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, pinananatili niya maging kalmado at sinusubukang gambulin ang opisyal habang ang mga gangster at si Octopus ay naglalaban para sa sanggol. Sinubukan ng isa sa mga gangster na nakawin ng sanggol sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa loob ng isang basket at hinayla ito pataas sa bubong, ngunit mabilis na lumabas ng bintana si Octopus upang pigilan ang basket. Matapos ang maikling agawan, sa wakas ay natanggal niya ang tali, at nailigtas ang sanggol. Ngunit dahil sa lahat ng kaguluhang ito, napansin ng pulis ang sitwasyon. Na nagresulta ito sa isa pang magulo na pakikipaglaban ng pulis para arestuhin si Thongs, habang nakikipaglaban si Thongs sa opisyal kasama ang mga gangster. Pagkatapos ng labanan, nagawa niyang makatakas sa bintana at sumama si Octopus. Tumakbo ang dalawa, at ginamit ang stroller ng sanggol, at nagkamali ang isang sasakyang militar. Ang malaking sasakyan ay nagmamaneho ng mabilis, hila-hila ang stroller ng sanggol at ang dalawa ay nataranta. Mabilis na na-hijack ni Thongs ang isang kotse para habulin ang malaking sasakyan habang si Octopus ay agad na sumakay ng scooter. Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa sakyan at napagkamalan silang magnanakaw, pinabilis ng driver ng truck ang kanyang pagmamaneho at sinubukang iwasan sila. Pagkatapos ng maingat na pagsisikap, sa wakas ay nahawakan ni Octopus ang stroller ngunit sa sandaling iyon, nakasunod pala ang mga gangster sa paghabol. Nabangga nila ang sasakyan ni Thongs na nagresulta sa pagkahulog ni Octopus at bilang pagbawi, nataman din ni Thongs ang kanilang sasakyan. At nagdudulot ito ng domino effect ng ilang aksidente at pag-crash sa highway. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay nakuha ni Thongs ang sanggol at tumakbo upang maghanap ng mapagtatagwang tahanan. Sa wakas ay nakalabas na din si landlord sa police station. Sa sandaling lumabas siya ng gusali, siya ay dinakip at dinala sa triad boss na humiling na ibalik niya ang sanggol. Itinaas pa ng amo ang presyo sa 30 milyon na ikinatuwa ni landlord. Agad siyang nakipagkita kina Thongs at Octopus, nagsimulang magplano na ibigay ang sanggol sa boss ng triad, ngunit sa kanyang pagtataka, napansin niyang nag-aatubili ang kanyang mga kasamahan.
Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na wala silang posisyon upang tanggihan ang alok. Binayaran ng may sakit na ama ni Thongs ang lahat ng kanyang mga utang gamit ang ipon ng pamilya, na labis itong ikinalungkot ni Thongs na may mabigat na pakiramdam ng pagkakasala. At gusto rin ni Octopus na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa kung saan hindi na niya kailangang maghirap para mabuhay. Kaya kailangan nilang dalawa ang pera. Ilang sandali pa, nakipagkita ang tatlong lalaki sa mga gangster upang ipagpalit ang sanggol bilang kapalit ng mga maletang puno ng pera. Nahihirapan silang bitawan ng bata dahil sa sobrang napalapit na sila sa kanya. Gayunpaman, hindi nila maiwasang panoorin na ilayo sa kanila ng mga gangster ang bata. Ang mga doktor na naka-standby ay mabilis na kumukuha ng dugo ng sanggol para sa isang DNA test na nagresulta sa kanyang pag-iyak dahil sa sakit. Walang kahit anong panghihikayat mula sa mga estranghero ang makakapagpatahimik sa kanya. Habang patuloy siyang nakatitig kina Thongs at Octopus, malinaw na nag-aatubili na mahiwalay sa kanila ang sanggol. Ang dalawang lalaki ay nanadaig ng kanilang damdamin para sa sanggol, kaya nagpasya silang tanggalin ang pag-aalinlangan nila. Sinugod nila ang mga gangster at binawi pabalik ang sanggol, at habang tumatakbo si Landlord dala ang pera, tumakbo sina Octopus at Thongs para magtago sa loob ng pribadong amusement park ng amo. Sa pamamagitan ng mga Ferris wheel at roller coaster, nagmamadali silang tumungo sa maraming panganib, para protektahan ang bata mula sa mga gangster na walang humpay na tumutugi sa kanila. Sa wakas, kahit papaano ay nalampasan sila ni Thongs at ilang segundo lang ang layo mula sa pagtakas ng mahuli ng mga gangster si Octopus. Sa pagbabanta sa buhay ng kanyang kaibigan, walang ibang pagpipilian si Thongs kundi isuko ang bata sa triad boss. Kaya, dinala sila sa amo at tahimik na pinagmamasdan habang dahan-daang niyayakap ang sanggol sa kanyang mga bisig. Kahit na ang amo ay maaaring maging lolo ng sanggol, ganap na tutol si Thongs sa pagkidnap ng sanggol sa kanyang ina. Sa lahat ng oras na ito, hindi man lang isinasaalang-alang ng amo ang posibilidad na ang sanggol ay hindi ang kanyang biological na apo, ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla, binanggit na mga resulta ng pagsusuri sa DNA ang hindi inaasahan. Hindi talaga niya apo ang sanggol. Sa pagkataranta, dinala siya sa nagyayelong silid kung saan maingat niyang iningatan ang bangkay ng kanyang anak at inilagay ang sanggol sa tabi niya. Dahil sa galit sa pagkabigla sa resulta, umalis siya para inumin ang kanyang gamot, iniwan ang sanggol sa loob ng freezer. Sa sobrang pagmamadali upang iligtas ang sanggol, sina Thong at Octopus ay sumugod sa silid ngunit hinarang sila ng mga gangster. Hindi nagtagal, sila ay napalibutan at nahuli ng mga gangster ngunit ang kanilang kalooban ay mas malakas kaysa sa sinuman sa kanilang mga kaaway. Binaligtad ang kanilang sitwasyon, kumawala sila at nagawang makapasok sa loob ng silid, ngunit nauwi ito sa pagsasara ng pinto. Ngayon ay nakulong sila sa loob ng freezer na walang paraan para makalabas, napansin nilang tumigil na sa pag-iyak ang sanggol at wala na itong malay. Ngunit walang paraan upang mabuksan ang pinto mula sa loob. Sa desperadong pagtatangka na painitin ng sanggol, hinubad nila ang kanilang mga jacket para balutin siya at yakapin ng magkadikit, ngunit tila walang pagbabago. Nang malapit na silang mawala ng pag-asa, lumitaw si Landlord sa labas ng freezer kasama ang mga pulis ngunit ang silid ay nakakandado ng isang napakakomplikadong lock system. Si Landlord, bilang isang dalubhasang lockpicker, ay sinabihan ng lahat na itigil ang lahat ng ingay at maingat na tumutok sa tunog na ginagawa ng lock. Sa labis na pagsisikap, nagawa niyang malaman ang kombinasyon at binuksan ang pinto. Gayunpaman, hindi pa oras para sa magdiwang dahil ang sanggol ay huminto sa paghinga at namumula. Si Thongs at Octopus ay nagmamadali na sumugod palabas ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na sila ay masyadong malayo sa anumang ospital at ang tanging kotse sa garahe ay sira. Habang malungkot na sinusubukan ni Thongs na huminga ang sanggol, bigla siyang nakakuha ng isang mapanganib na ideya. Sa tulong ni Octopus, mabilis siyang gumawa ng makeshift defibrillator sa pamamagitan ng pagkabit sa mga baterya ng kotse gamit ang ilang mga wire at pagpasa ng kuryente sa kanyang mga braso. Dahil sa matinding sakit, ginamit niya ang kanyang mga kamay upang ipasa ang kuryente sa dibdib ng sanggol sa pagtatangkang buhayin ang kanyang kamalayan. Ngunit kahit na matapos ang ilang masakit na pagsubok ay hindi sila nagtagumpay. Di nagtagal, ang mga pulis at ang ambulansya ay dumating sa pinangyarihan at dinala ang sanggol habang ang mga lalaki ay naiwan upang habulin ang ambulansya ng may matinding desperasyon. Lingid sa kanilang kaalaman, ang kanilang mga ginawa ay naging matagumpay at kaya nakaligtas ang sanggol at nagkaroon ng malay. Sa sumunod na eksena, mabilis na nahuli ng puwersa ng pulisya ang tatlong magnanakaw kasama ang triad boss at lahat ng kanyang mga tauhan. Lumaktaw ang eksena pagkaraan ng ilang buwan kung saan nakakulong ang tatlong lalaki. Gayunpaman, nararamdaman nila na sila ngayon ay mas mabuti ng mga tao kaysa dati. Ang kanilang relasyon sa kanilang mga pamilya ay patuloy ding nagiging maayos. Nagtatapos ang pelikula sa isang araw ng pagbisita kung saan dinadalaw sila ng pamilyang Lee kasama ang sanggol. Bilang pasasalamat sa pagliligtas sa buhay ng sanggol, si Thongs,
Octopus at si Landlord ay inalok ng trabaho ng pamilya na malugod nilang tinanggap. At kaya, magsisimula na ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay bilang mas mabuting tao.